Magandang araw sa inyo. Simulan natin ngayon ang honest review sa Fender Squier Mustang 2 humbuckers. Okay. Maraming guitars sa market. And kung ang iniisip natin is hindi yung kanyang brand, and at the same time hindi yung kanyang kung saan siya ginawa, most of the guitars na makikita nyo sa market is made in China with affordable price na naglalaro sa 5,000 to I think 13,500 o pataas pa, pero made in China. For example, yung first choice ko kasi na dapat nabibilin is yung 7,995 na gitara, electric guitar, Les Paul. However, hindi ko siya pinili kasi I'm quite disappointed. Maganda yung tunog niya compare sa i-review natin na gitara ngayon, which is yung Squier Bullet Mustang by Fender. Mas maganda yung tunog nung buo, totoo yung nota na nilalabas ng Epiphone brand na yung tagsi 7,000 na yun. Ano yan ang pangalan ata nun, VE, Les Paul VE, yan yata yun. Yung ano na yun, Epiphone Special VE, tsaka SG. Alam ko yung SG mas mahal yun pero yung nakita ko ata is VE yun. VE. So ang ganda yung tunog niya kapag tinipa mo talaga A, B, C, D, E, F. Totoo na F yung maririnig mong tunog. Unlike sa kung i-compare mo siya dito sa Fender Squier Mustang, medyo dry ng konti yung Mustang, and meron siyang tining na hindi ko alam kung galing sa langka na kahoy na ginamit. Kasi most of the Indonesian made na gitara katulad nga nito, itong Fender Squier Mustang is made in Indonesia. Madalas langka daw yung kahoy niyan, sabi ng mga matatanda. Pero kasi ang tinitignan natin yung tunog, kung maganda ba siya. And kung hindi ko kino-consider yung brand o yung made kung saan siya ginawa, siguro ang binili ko nga is yung Epiphone o kaya naman ang pinaka first choice ko kasi yung Telecaster, pero mahal kasi yung mga Telecaster. Ang RJ na tindahan, meron silang mga Zoomcaster, Broadcaster, pero Telecaster yung itsura. Pero hindi talaga Telecaster yung pagdating sa pickups at saka yung sound niya. Hindi talaga Telecaster. Meron naman sa mga surplus like Selder, na nabenta nila ng 6,500 na Telecaster. So medyo okay, pero hindi talaga yun yung tunog ng Telecaster pag pinakinggan nyo. Ang isa sa mga nakita kong tunog ng Telecaster, nung nagre-research ako, is yung SX Vintage. Yung SX Vintage, mabibili mo siya sa JB Music, amounting to 7,500 din yata. Yun din yung presyo niya, 7,499, na meron ng lalagyanan ng gitara, kompleto na siya. May mga freebies ka pa na picks. So yan, SX Vintage, or nasa 5,000 plus lang din yata siya
pero Telecaster yun. So medyo nakuha niya ng konti yung tunog, ng konti lang yung Telecaster. So if you're looking for Telecaster sound, medyo okay yung SX Vintage. Tapos syempre walang papanis dun sa Fender Telecaster na sobrang mahal, na gamit ng ano ngayon ni yung gitarista ng River Maya. Isa pa sa nakita ko na Telecaster sa tindahan ng anong tindahan to sa Makati, sa may Legazpi Village. SQOE. Yan yung tatak niya, SQOE. So, yung SQOE, 6,500 or 5,900 yung gitara dun. Dalawang klase yun ng Telecaster. Pero yung pinakamalapit yung tunog ng Telecaster na pwede mong isabay sa SX Vintage, meron sila. Meron. Special edition yun eh. Nakalimutan ko. Anong tinanong ko, mag-iisa na lang siya. Mag-iisa na lang ngayon. So, ewan ko lang kung nabili na yun. Pero yung brand na yun, ano siya, local brand. Local brand. So, made in China din siya. Pero, hindi galing ng China yung gitara. Pero, dun ginawa. Yun kasi yan eh. In-explain sa akin yung taga JB Music dito sa Bacoor. O sa, hindi pala sa Bacoor, sa Dasma, Cavite, na oo, made in China yung gitara. Doon lang ginawa kasi mura yung labor doon. Pero saan galing yung mga gitara? It's either in US or kung saan talaga siya, doon galing yung mga pyesa. Pero hindi ako masyado, totoo naman daw yun, yung ganung paliwanag. Kaya lang hindi pa rin ako kumbinsido. So iniwasan ko talaga yung brand ng China. Meron pang isang brand, yung nabibili natin through online sa Jolly Music. Madalas ito, patok na patok to eh. Anong brand to? J-Craft. Yun yung isa din sa naging first choice ko. J-Craft Telecaster, pero hindi naman Telecaster yung tunog. Na-find out ko yan. Yun nga, napakinggan ko yung Telecaster na tunog ng Fender. So of course, hindi natin pwedeng i-compare yun. Pero nagtunog lata kasi yung gitara compare sa hindi naman, for example, hindi naman Telecaster. Sabihin natin ibang brand, SX Vintage, RJ Guitars. So nagtunog lata yung J-Craft para sa akin, on my own ears opinion. Nung pinakinggan ko yung tunog lata yung J-Craft. And sabi ng mga nagsisetup ng gitara, marami ka pa talagang isi-setup sa J-Craft pag yun ang binili mong gitara sa J-Craft. Gastos ka talaga ng pan-setup. So hindi lang intonation, low action, pero pag binili mo kasi yung gitara na yun, ang pang-akit nila naka-setup na. Pero yung pala kung pag yung pickups nila, so hindi maganda. Hindi ko lang alam, maganda kasi yung review ng Stratocaster nila na parang ginaya yung tunog ng Fender. So hindi ko lang alam kung totoo yun. Pero based dun sa tao na nag-setup ng gitara ko, yun yung sabi niya, na kung ang binili mo is yun, marami ka pang isi-setup at papalitan dun sa gitara na yun. Unlike dito, pinasetup natin yung Square Fender Mustang para mas maging deep yung tunog niya. Kasi pag nanood kayo ng review ng Square Bullet Mustang by Fender, yun mismo yung pangalan ng brand ng gitara, maririnig nyo na merong out of tune. Pag nag-A ka, hindi totoong A, medyo may sablay ng konti. Na-encounter ko yun nung kakabili ko lang ng gitara, pero binaliwala ko lang kasi ang electric naman, mapapalabas mo talaga yung tunog niyan, madadaya mo naman yung tunog niyan pagdating sa effects eh. So hindi siya katulad ng pag bumili ka ng acoustic guitars na you need to know yung quality ng kahoy na ginamit, kasi lumalabas dun sa tunog yung kahoy na ginamit. And that's what Yamaha, ang kalamangan ng Yamaha sa ibang gitara.
mapa-electric, mapa-acoustic, kapag ginawa ka mo yung pinakinggan mo yung tunog ng Yamaha, mapapatingin ka dun sa body niya kasi it speaks the quality of wood na ginamit sa kanya, kung gaano yung quality nung nalalabas niyang tunog o na-out na tunog. So sa Fender Squier Mustang, more on parang Avril Lavigne na tugtugan, medyo dry na na signal, pero buo yung tunog. Medyo may scratchy, dirty na sound yung nabubuo niya na tunog. So if you want to yung malaman yung tunog ng gitara, meron ako mga videos na ginawa before. Tingnan nyo na lang, ginamit ko sa recording yung Fender Squier Mustang ko. Stud yung niya, pangalan nun SQOE, pero yung niya stud. So sabi nung taga SQOE, nung chinat ko siya sa Facebook, local brand yung stud, Teleman, yun yung tawag yun. Pero pag pinakinggan nyo yung tunog yung sa demo nila, kuha niya talaga yung tunog ng Telecaster. So malapit din siya. So halos sabay sila ng SX Telecaster. So kung gusto nyo ng Telecaster sound. So nung bumili ko ng binili ko to, yan, nakasulat Fernando lang yung lalagyan, kasi pati yung lalagyan binili ko eh. So discounted na yan sa JB Music. Ang problema lang, medyo disappointed sa JB Music Bacoor, kasi kung ano yung nakasabit yun ibibigay sa'yo, tapos hindi pa natin alam kung gaano katagal nakastock yung gitara dun sa tindahan nila. At the same time, kung sino-sino yung mga gumamit dun, yung gumamit nun or nag-try nun. Pero it doesn't matter naman, kasi pagdating naman sa'yo, nasa sa'yo na yan, i-condition mo naman yung gitara. Kaya yun yung ginawa ko after kung nabili yun. So ang problema lang, yun nga, lahat binili mo, even yung cables. Natin yung cable, so hindi siya quite generic cable to, and hindi naman siya talaga sa Fender, pero maganda. So it cost 400 pesos yata, pero diniscountan na lang ako, naging 300 pesos na lang. Tapos yung strap niya, ito yung tatak pala nung sure lock yung tatak nung guitar cable na to. Yan. Tapos Ernie-Ball, so magandang brand naman to ng even sa panlinis nila ng gitara, Ernie-Ball maganda. Tsaka yun sa string, parang if I'm not mistaken, pinopromote siya ng Slash. So Ernie-Ball na strap, pero bala kong bumili ng Fender strap talaga. So discounted din ako dyan, kung magkano man yung presyo nyan, basta nasa 200 to 300 ko na lang nabili yan. Tsaka itong bag ng Fernando, siguro nasa 300 pesos, discountan din ako dito. So rush kasi nung binili, so ito yung itsura ng gitara. So yan yung itsura ng gitara. So may sticker to na nakalagay na pre-guitar lesson, magandang design, pero tinanggal ko na kasi kailangan kong tanggalin yung plastic nito. Tinanggal ko na yung plastic. So yung itsura niya, hindi ko lang, kasi rush yan nung binili ng girlfriend ko, rush kasi medyo rush na yung oras, kasi nga bago mag-lockdown tsaka kami bumili. So rush yung oras. Bago natin yan yung review, tuloy review, comment lang din ako regarding dun sa J-Craft. Made in China din yung J-Craft, pero may engganyo ka talagang bumili kasi 4,500 lang yun. Tapos
may pang-akit sila na amplifier, which is ang magagastos mo lang kung bibilin mo yung J-Craft 4,500 plus mga nasa 7,000, may amplifier ka na. Kasi mga nasa 4,000 din yung amplifier nila, which is Aspire yung tunog na sinasabi nilang maganda yung tunog nun. Marami naman nagsasabi maganda nga yung tunog nun. Tapos kung gusto mo ng mas mura ng konti, 3,600, yun yung Stratocaster naman nila. Yung sinasabi ko, Telecaster yun. Telecaster nila yun. So since I'm looking for Telecaster before, so isa yun sa mga na-consider ko din na bilhin sana. Pero nakita ko nga na made in China siya, and marami pa talagang dapat ayusin doon kasi for customizable talaga yung gitara na yun. So even the body, pinapalitan ng mga napanood kong review, pinapalitan nila. So hindi worth it na bumili ka ng ganun tapos papalitan mo rin lahat ng pyesa, even yung pickups, kasi yan sabi sa akin madali masira yung pickups ng gitara na yun. So pero kung you're looking for the cheapest, maganda talaga yung SX Vintage or yung SQOE na Telecaster if you're looking for Telecaster. Yung SQOE meron din sila mga 3,600 din na Stratocaster din yun. Yung gitara na yun, Stratocaster yun. So single coil. Ito kasi yung gitara natin, double coil siya, so humbucker yung tawag dyan. So ginagamit talaga ito ng mga naglilid. Ang maganda dito, basic lang siya, 3-way switch. So 3-way switch, yung concept na yan, kinuha nila yan sa mga Les Paul na gitara ng Gibson. So it comes with, nung binili ko kasi to, yung gauge nung kapal nung string niya o yung natawag na gauge is 10. So nakase talaga to sa 10 gauge lang, yung kapal niya 10. Kaya lang nung bumili ko bago, nung nagpa-setup ako, bumili na rin ako bagong string. Walang available natin sa tindahan sa JB Music. So ang ginawa ko, I switch to 11. So medyo makapal siya. Ang maganda lang sa 11, pag naglilid ka, hindi ka mangangamba na maputulan ka ng string. Pero yung 10 talaga, yun talaga yung pinaka para dito. So dinisign talaga tong gitara na to. Kung makikita nyo yung saddle nya, pang 10 talaga yan. So yan, Fender Squier. So Fender yan. So mamaya iikot ko yung camera para makita natin, made in Indonesia to. So yan. So made in Indonesia yan, crafted in Indonesia. Okay, crafted in Indonesia yan. So yung scaling, ganda yung scale nito, kasi kung bago ka pa lang na magigitara din, kung basic lang, pagdating sa scaling, maliit siya compare sa ordinaryong gitara, lalo na yung kapal dito sa likod, mas manipis siya. So kung lead guitarist ka, matulad ko, mas madali ka talaga makakapag-lead dito kasi manipis lang siya. Unlike sa pag tinignan mo sa Yamaha, yung gitara nila doon, yung J12 nila na model, ang ganda talaga yun. Yung talaga yung original na dapat nabibilin, kaya lang kinapos lang ng budget yung girlfriend ko, kaya dito ako napunta. Pero ito talaga yung pinaka first choice ko. Pero pag ginawakan nyo yung sa Yamaha talaga, 24 fret yun, tapos medyo makapal yun dito, and it speaks the wood. Kung paano nila ginagawa yun, hindi ko alam kung paano nagagawa ng Yamaha yun. Same yung quality ng sound ng electric nila tsaka sa acoustic. So hindi ka talo talaga sa pagbili. Pag Yamaha yung binili mo, worth it. So yung Fender kasi, it speaks dun sa image ng artist na gumagamit. So madalas ang gumagamit ito is Red Hot Chili Peppers tsaka sila Avril Lavigne sa US. Collection niya yung mga Fender. So yun. So kung yun ang genre ng tugtugan nyo, maganda to. So sa iba naman genre, for example sa mga Moonstar 88 na mga OPM, nasa timpla nyo na yan. Pero again, isa sa mga reviews ng iba rin na nag-review ng gitara na to, yung pickup. Maganda yung pickup quality nito compare sa iba. So syempre,
Yan talaga yung mga alas ng Fender. So sabi rin nila, dito naman, pagdating naman dito sa part na to ng gitara, yan, ito. Yan. Medyo ano daw yan, yung tonuhan, yan. Yung tonuhan niya, low quality daw to. Yan, medyo mamurahin. Ayan, sabi nila medyo mamurahin daw yung part na yan, pero walang problema pagdating sa katawan eh. Ganda eh, tunuhan lang naman yan eh. Madali naman bumili yan sa Laser Music. Maraming mga parts dyan generic. Kung sakaling masira siya, madaling mapalitan yan. Pero Fender yan, hindi yan basta-basta masisira. At hindi made in China yan. So yun ang maganda dun. Yun yung iniiwasan ko. Kapag made in China kasi madaling masira. Kahit sa sapatos. Lalo na sa sapatos. So yan yung isa sa magandang design nitong gitaran to. Pagdating sa body niya, napakagaang, napakanipis. Isa to sa mga nahawakan kong gitarang manipis lang at magaang siya. So sa volume and tone niya, single volume and tone, so wala nang arte, unlike sa iba nilang Stratocaster na gitara ng Fender. 5-way switching dito, pagdating dito 5-way. Pero since basic lang naman tayo, kasi from acoustic guitars nag-shift ako sa electric, so pinakagusto ko talaga dito ito, yung tunuhan, napaka madaling i-manage. Kapag gusto mo ng matining na lead, i-up mo lang yan. Pag standard rhythm, i-down mo lang. Pag gusto mo ng matining na lead, yan, dito i-down mo lang yan. Pag gusto mo yung bass, up mo lang. So tapos yung tone nya, basic lang, ikutin mo. Yan, para ka lang nakakotse ng Mustang. Yan. So tsaka yung nya, saksakan dito, kakaiba. Kasi yung madalas, di ba, may disaksak na ganun dito. So madaling nagkakaproblema doon. Pero ito madali itong baklasin pag sakaling magka-problema dumating sa time yung saksakan nito. So balik tayo dun sa fretboard niya. Yan, maganda yung fretboard niya. Magating dun sa fretboard niya. Ano to eh, 2 humbuckers yung mic, tapos rosewood fretboard. Siyempre, most of the electric guitars naman is rosewood or lahat ng gitara rosewood fretboard. So kasunduin, ang panlinis ng fretboard is yung lemon oil. So dapat nilalagyan niya ng lemon oil every 6 months or 3 months daw yun, sabi ng mga nagme-maintain ng gitara. Tapos maple neck. So ito yung neck niyan sa likod. So ang ganda ng neck niya, very handy talaga, madaling ma-manage talaga pag nag-lead ka. Madali siya, pang lead guitarist talaga to. Pagdating sa color ng gitara, ito naman ay Imperial Blue. So merong ibang edition ito, yung limited edition na competition red at saka competition blue. Yung competition blue, maganda yung kulay nun, sky blue. Sky blue yun eh, competition blue. So nung binili namin ito ng girlfriend ko, hindi na kasi ako nakapamili. Gahabol kasi kami ng oras eh. Tsaka yun yung time na malapit na rin mag-lockdown dahil sa COVID. So yan, Imperial Blue. So maganda siya. Ito actually yung first choice kong kulay. Suddenly lang nung mga ilang araw na research ko na meron palang ibang kulay, which is yung competition blue nga. So hindi ko rin naman alam kung available yun sa JB Music kapag nagtanong kami. Pero palagay ko wala. Alam niyo naman yung mga model, kahit meron, hindi nila ilalabas yun kasi ang gusto nilang maubos muna yung mga naka-display sa kanila. So
So tawag nila dito 2/4 scale. Yung haba niya kasi yung ano niya, yung pagitan nito sa mga scales, hindi pag kinumpir mo sa standard electric, makapal yun dito, makapal ito. Pero ito, tingnan mo sa picture pa lang, hindi siya makapal, diba? So yung Yamaha, pag ginawa kami yan, makapal dito yan. Tapos yung pagdating dito sa scaling niya dito, yan, tingnan nyo, tama lang yung luwag dun sa daliri ko. Ayan, so dapat yan, malinis ka talaga tumipa dito. Ayan, pero dun sa standard guitars, yung pagitan niya sa mga frets, o tinatawag nilang jumbo frets. So hindi to jumbo frets. Ano yan? Ayan, tingnan nyo pag nag-B ako dito o nag-C ako, halos sasayad na sa bakal sa fret diba? Sayad na siya. Pero dun sa jumbo frets, maluwag yan. Yun yung standard frets ng mga gitara. So may encounter nyo din yan dyan sa Yamaha, yung 0.12 nila na model. Maganda rin yun. Yun talaga yung dapat bibili namin, pero hindi lang natuloy. Medyo kinapos ng konti. Maganda rin yung pagkapaliwanag doon kasi yung gitara na yun, pwede niyang gayahin yung tunog ng Telecaster. Pwede niyang magaya yung tunog ng Telecaster. Yun nga lang, hindi ako in-entertain dun sa Lyric, which is yun yung tindahan na naglalabas ng mga Yamaha. Kasi nga ang hanap ko talaga Telecaster. So, yung sa Lyric, huwag kayong pupunta doon kung hindi Yamaha yung bibili nyo. Kasi wala naman silang Telecaster doon if you're looking for Telecaster. Yung saddle nito, adjustable. Yung saddle niya, ito yung saddle. Adjustable yan. So, ito, pina-adjust ko na yan. So, paano ko ba papakit sa inyong adjusted na siya? Oops, sorry. Pakita sa inyong adjusted na siya. Kung titignan nyo kasi sa ibabaw nito, yan ibabaw nung pagitan ng string, dikit na siya sa fret, medyo dikit siya sa fret. Yan, diba, kung sisilipin nyo, medyo dikit siya sa fret. So medyo lang, pero pag binabaan mo pa yan, tawag doon dead strings na lahat yun. So hindi na to yung original na baba nitong string, baba nitong so pina-adjust ko na yan. So adjustable yung saddle nya, adjustable to. Ayun yung tinatawag na adjustable. So merong mga gitarista marurunong, pero kasi ayoko nang i-explore, troubleshooting pa yun pumunta na agad ako dun sa marunong. So and dahil recommended din siya para ma-experience nyo din paano siya mag-setup. So okay siya mag-setup, napalabas niya ng totoong tunog. So wala yung nito, wala nang out of tune to pagka pinakinggan nyo or pinarinig nyo. So again, ulitin ko lang, meron akong mga guitar videos na gamit ko to, yung gitaran to. So tingnan nyo na lang dun sa mga video ko. Mga covers, Monster 88 at saka Juana, ganong music, OPM. So again, highly recommended ko to kung yun nga, tibay ang pag-uusapan. So wag China kung gusto niyo ng tibay. Yun kasi yung muna ko talagang kinonsider Wag China kasi yung tibay, hindi siya matibay. Wag China, replaceable yan, marami kang dapat palitan, kaya ganun yung price niya. The quality speaks dun sa price, kaya iniwasan ko talaga China. Indonesia is good kasi kung langkaman talaga yung kahoy nito, maganda yun kasi acoustic ko lang kain dati. Tapos yung sa body nito
yung kurba. Ayan. Para sa katawan yan eh. Yun yung purpose niyan. Kumukurba siya talaga sa katawan mo. Ayan. Kaya may mga ano yan dito, lubog-lubog. Ayan. I believe kahit Yamaha naman may mga ganun. And yung mga Stratocaster nila. So pick up, humbucker pick up. So pwede siya sa rhythm, pwede siya sa lead. Mas makapal yung ma-receive niya na tunog or yung mapoproduce niya na tunog. So it costs 9,000 pesos. So compare mo yan sa 7,000 which is China. So doon ka na lang sa matibay, 9,000. And pagdating naman sa brand, sikat pa yung brand mo, Squier Fender. Hindi nga siya yung meron kasing brand talaga na Fender eh. Pero ito, Fender din yung may gawa niya, pero Squier. Parang Epiphone. Epiphone is Gibson. So, parang ganun. Epiphone. Dating kalaban ng Gibson, ngayon binili ng Gibson. So, gumagawa kasi ang Epiphone ng mga itsurang Gibson na gitara. So, ang ginawa ng Gibson, binigyan sila, ito yung pyesa namin. Kumuha kayo. So, paggawa nila, nag-produce sila ng mga mura na gitara, which is Epiphone naman yung tatak. Pero quality of Gibson. So, parang ganun din tong Squier Fender Mustang. Squier by Fender. So, pagdating sa price, 9,000 sarado. Walang problema dun. Final thoughts na lang. Kung makikita nyo, yung gitara na yan, nakababa na yung naka low action, low intonation na to. So hindi nyo na may encounter dito yung out of tune na sinasabi ng mga nagre-review. And at the same time, for correction, ito yung saddle at saka ito yung nut. Yan, tawag dyan ay nut. Dito, yan. Yan patungan ng string. Nut. So, yung nut, naka-design siya pang 10 gauge lang na string. So, since naka-11 ako ngayon dahil walang available nga sa tindahan na kapal ng string na 10. So, naka-11 ako. So, worried ako dito. Baka lumuwag yung nut nito. Kaya dapat makapagpalit agad ako ng string nut. Tapos, pag nagpapalit kayo ng string, syempre, another adjustable sa saddle yan. Ibababa pa to ng sapa. Pero onting adjust na lang yan. And I recommend, pag magpapasetup kayo, kung dito lang mga sa Cavite, si Albert Mujica. So, magaling yun mag-setup ng gitara. Siya yung nag-setup nito. Napalabas niya yung tunog mismo nung hinahanap ko dito para sa Fender. Worth it din yung price. Hindi naman mahal. Hundreds lang. Hindi rin mataas yung price na 100. So, murang-mura lang. Kayang-kaya mong bunutin sa bulsa mo kaagad. So yun, siya na yung nag-troubleshoot paano yung tunog. Tapos walang, maganda dito, guaranteed walang fret buzz. Walang fret buzz. So unlike marami kami na encounter, may na-encounter ako minsan, mga kakilala ko na bumili sa RJ guitar, pero may fret buzz, acoustic pa yun. So hindi magandang service yun. So dapat walang fret buzz. So ito walang fret buzz. Even naman ang binili ko to sa wala namang fret buzz to. So again, rosewood fingerboard. Ang scale niya is 22 frets. 22 frets. Humbuckers 3 ways, which is Imperial blue color. Pero meron yung competition red and competition blue for the limited colors. And then yung headstock. Ayan, headstock. Good tuners naman to. Pero sabi nila mamurahin lang. Pero okay din naman yan. Anong problema dun. So, pagdating sa sounds, yun nga, medyo dry. May dry signal to. Kasi
Avril Lavigne ng tugtugan to, tsaka yung mga OPM natin na tugtugan, bagay na bagay ito. Like Moonstar 88, Juana, mga ganyan tugtugan, which is yun yung genre ng banda namin. So bagay na bagay ito. Compare sa Yamaha, syempre iba pa rin talaga ang Yamaha. It speaks the wood na ginamit doon pag tumipa ka, and natural tone talaga yung lalabas pag naka standard tuning, same as sa Epiphone, same as sa Epiphone. How much more kung Gibson. So, stand out yung tunog ng dalawang gitara na yun, Yamaha 0.12 tsaka yung J12 tsaka tong sa Epiphone, yung tagpa 5,000 nila tsaka 7,000 na BE Les Paul. Yun lang talaga, disappointed lang ako kasi China yung gitarang nandito sa Epiphone So totoo yung tone na lumalabas ng pag naka standard tuning. Kung papakinggan nyo, maganda talaga siya, stand out yung tunog nun. So dito kailangan mo ng konting effects, pero yung natural tone kasi nito is yun nga, dry siya kasi pang talaga rocker talaga ang mga rocker talaga to. Pero importante dito yung tibay niya. So yun lang, and I hope nakatulong ako sa mga naghahanap ng gitara kung saan sila masulit. So sulit ka dito sa price nito, worth it na to. And bago ko pala makalimutan, pag binili nyo to, nakabox lang to, pero nung binili ko to wala na kasing box. So bumili na rin kasi ako nung lagayan nga, yung Fernando. Pero normally dapat pag bumili kayo nito, nakabox to, yung box ng Squier. Gitara lang siya for the 9,000 pesos. Gitara lang yan, 9,000. So walang ibang freebies na kasama. So yun yung isa sa mga disappointed tayo dun sa na yan, kahit tuner wala tuner man lang sana so wala. So yun siya. Pero pagdating naman sa talaga Rosewood fingerboard, for correction, fingerboard, Rosewood fingerboard, 9,000 pesos yung price ng gitara na to compare sa mga China na gitara amounting to 7,000, 5,000. Pero madali namang masira. Dito ka na sa matibay, made in Indonesia, era matibay. So practical choice, tapos Fender pa siya, practical choice. Adjustable yung saddle. And then again, ulitin ko lang, yung tawag dito is nut. Yung nut niya is designed for 10 gauges ng gauges yung kapal ng string. So 10, pero ngayon nilagyan ko siya ng 11. So sa lalong madaling panahon papalitan ko rin to kasi baka lumuwag yung ito niya, masanay sa 11. So dapat 10, lalo na kung lead guitarist ka, dapat 10 or 9 lang yung gauges or yung kapal ng string na bibilin. So again, hindi normal yung bawat layo ng frets o yung luwag niya sa daliri mo. Yung frets niya is hindi jumbo frets. So tama-tama lang. And then this is a 22 scale. So hindi siya 24 scale, 22. Ayan, pan 22 yan. So 22 scale. So standard. Bagamat hindi mo magagawa yung pag tumugtog ka ng 214 ng River Maya, yung lead nun, hindi mo magagawa dito, pero may remedyo dyan. Basta kabisado mo lang yung nota mo ng fretboard. So again, humbucker, pickups, and then 3-way switch, basic. So sounds nya, pakinggan nyo dun sa mga recordings ko. I use Amplitude CS.
na effects ng gitara doon. Okay, maple neck. Ito. So, manipis lang yung neck niya. Hindi katulad ng iba, like Yamaha makapal. So, 9,000 pesos. Worth it ka dito. Ano na to, practical na to, na ano ng gitara tapos Fender pa. Minsan ka lang naman bibili. Hindi ka naman yearly or every 3 years magpapalit ng gitara. So yun lang. I hope na yung review na to is nakatulong dun sa mga seekers kung anong bibili nila na gitara. This is a good guitar, Fender.